Hindi ko alam kung magandang balita po ito or long delayed dahil po nagsabi po si Secretary Kiko Chu Laurel, maggagawa daw siya ng isang technical working group para po talakayin ang rice importation. Dapat daw mas data-driven na siya, strategically managed approach to balancing supply, prices, and farmer protection. At kasi po ang ating bansa daw ay papasok na naman daw ng baka magkakaroon ng kakulangan pagdating po sa bigas. Your reaction po dito po sa TWG na ibubuo ni Secretary Kiko Laurel? Ano na, overstudied na yung rice industry at rice policy. Oo. Yung data-driven kind of information sa sa agriculture. Ano pa yan naroon sa provision ng Agriculture and Fisheries Modernization Act o law. Noong 1997 pa, si Senator Angara pa ang nagano niyan. Okay. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin nagagawa Kaya, I mean, alam na natin kung anong problema Oo. Kailangan na natin magkaroon tayo ng action. Not action. Let's come out with a strategy and based on that strategy or program, then we come out with the solutions, di ba? So, imbis I think TWG creating pa. Ano? Oo nga. So, Diba? imbis na Alam TWG... na natin yung problema Oo. So, imbis na TWG, sa inyo po is parang action group na. Parang task force Action plan, strategy, programa, anong dapat gawin, di ba? So ano po ang yung suggestion, Ginoong Fermin? Ano mga dapat nilang gawin? Imbis na itong TWG, ano yung strategy po na dapat nilang supuin? Kami ng study, unang-una, kinakailangan natin, katulad ng sinabi ng APMA, yung special zone for agricultural, dapat talaga identify mo na yung mga areas na favorable for rice farming or palay farming. Kasi kailangan mo ng irigasyon. Hindi kung saan-saan nagpa-farm tayo, kahit na sa marginal na rain-fed, ay nagtatanim tayo dyan, di ba? Kailangan concentrate natin, katulad ng Vietnam, doon sa Mekong River area, doon kinoncentrate nila yung rice farming, palay farming, at doon nila binuhos lahat yung subsidy o suporta ng gobyerno. Bakit? Kasi favorable areas to, you can have 2 or 3 planting season, season or cropping season, So mapapataas mo talaga yung productivity, that's one. Hindi yung ilalagay mo lahat yung ayuda sa lahat ng tao, kahit na nasa rain-fed area o ulan lang, lalagyan mo, talagang sayang yung mo. Dapat focus, unang-una yan. Ikalawa, kinakailangan mo talaga na palakihin yung pag-aralan mo ng agrarian reform kasi sinabi ko nga sa artikulo ko, ang average land size ng magsasaka ngayon ay less than a hectare. Oo nga. PSA data, 0.83 of a hectare, less than a hectare. So paano kung nagkakaroon ng economies of scale yan? Yes. Paano ipapasok ang modernong mga farm machinery, drone, etc. Kung 0.83 lang ang hectare mo, there has to be a way of consolidating those lands. Correct. Para ginawa ng Vietnam at China. Para mapasok mo yung mga halimaw na ganyan pa. Halima. 1 hectare, pwede ba yun? Dapat yun ang programa mo. Land consolidation, etc. Ikatlo,